Ako si Pedro Almeida, 22 taong gulang, isang freelance documentary filmmaker mula sa siyudad ng Sao Paulo, Brazil. Walang bilang ang mga lugar na napuntahan ko mula sa aking sariling Amazon rainforest, Europa, South Asia, hanggang Africa. Ngunit sa Timog Silangang Asya, sa Vietnam lamang ako nakarating. At ang aking 4 na taong karanasan doon ay ang pinakamagandang alaala sa aking buhay. Napakasarap ng pagkain ng Vietnam na talagang nakaka-addict, magiliw ang mga tao, mura at maganda ang kalikasan. Minsan, naisip ko na wala ng ibang lugar sa rehiyon na makakatumbas sa Vietnam, lalo na ang Pilipinas. Maraming kasamahan kong mamamahayag ang nagkuwento na ang Pilipinas ay isang bansang sex tourism, puno ng mga mababang bar, mga manloloko, matinding traffic, at init at humidity na hindi kayang tiisin. Kaya naman, hindi ko kailanman naisip na pumunta rito. Ngunit, noong Disyembre ng nakaraang taon, ang editorial team na madalas kong pinagtatrabahuhan sa Brazil ay nakatanggap ng alok mula sa isang sikat na documentary channel sa mundo na gumawa ng isang espesyal na episode na naghahambing sa ecotourism sa Timog Silangang Asya. Agad akong nag-alok na gawin ang tungkol sa Vietnam, ngunit sinabi ng aking boss na marami na kaming nagawa tungkol sa Vietnam. Subukan mo ang Pilipinas, 4 na araw lang, makakakuha ka na ng magandang content, aniya. Matindi akong tumutol, ngunit sa huli, kailangan kong sumunod dahil trabaho ay trabaho. Lumipad ako ng diretsyo mula Sao Paulo at lumapag sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila na punong-puno ng pagkainis. Lumabas ako ng arrival gate kinaumagahan na pagod na pagod. Ang mainit at maalikabok na hangin ay agad na humampas sa aking mukha at naramdaman ko agad ang bigat. May naamoy akong kakaiba, parang amoy ng adobong baboy na may halong usok ng sasakyan. Nagreklamo ako sa loob-loob ko, masamang simula ito. Sumakay ako ng taxi papunta sa hotel sa Makati, gaya ng inihanda ng team. Ang driver ay ngumingiti lang at kahit na marunong siyang mag-Ingles, ang Taglish niya ay mahirap intindihin. Kailangan kong gumamit ng translation app. Sa daan matindi ang traffic. Naguunahan ang mga motorsiklo sa kaliwa at kanan at ang busina ay walang tigil sa pagtunog. Tiningnan ko ang relo ko, 30 kilometro lang, ngunit halos 2 oras na ang inubos. Naisip ko, paano ko kakayanin ang 4 na araw na ito? Pagdating sa hotel, mas maliit ang kuwarto kaysa sa inaasahan ko. Malamig ang aircon pero may amoy kulob. Binuksan ko ang bintana at tumingin sa ibaba. Ang kalsada ay puno ng street food vendors at ang usok mula sa tambutso ay umaakyat. Agad kong isinara ang bintana. Hindi ito ang Vietnam na minahal ko kahit kaunti. Nagsimula akong magtrabaho kinahapunan ayon sa plano. Lumipad ako sa Coron, Palawan para kunan ang mga bakawan at ang community na nagmamahal sa dagat. Nagabang ako ng maliit na bangka mula sa isang pantalan. Ang driver, si Kuya Bert, ay hindi marunong mag-Ingles, ngunit malawak ang ngiti at laging tumuturo sa kung saan-saan. Sa daan, lumubog-lumitaw ang bangka dahil sa alon. Medyo nahilo ako. Inabutan ako ni Kuya Bert ng sariwang buko juice. Napakabango at napakalamig, kaya nagulat ako. Masarap din ang buko sa Vietnam, ngunit ito, mas sariwa at mas mabango. Pagdating sa Coron, sinalubong ako ng isang park officer na nagngangalang Kuya Jom. Isang binata na nasa early 30s, maitim ang balat at nahihiyang ngumiti. Inihatid niya ako sa mangrove forest na inayos matapos ang isang matinding bagyo, 20 taon na ang nakalipas. Inaasahan ko na isang ordinaryong gubat lang ang makikita ko, ngunit ang nakita ko ay isang siksik at napakagandang bakawan. Puno ng talangka ang lupa, malakas ang huni ng mga ibon at malamig ang simoy ng hangin mula sa dagat. Ikinuwento ni Kuya Jom sa Ingles na may Filipino accent na ang community ay sama-samang nagtanim ng mga bakawan sa loob ng 20 taon at hindi nila pinayagan ang mga resort na manakop. Tinanong ko kung tumulong ba ang gobyerno. Ngumiti siya at sumagot, tumulong sila pero ang pangunahin ay ang mga tao mismo. Alam namin kuya na kung mawawala ang bakawan, mawawala din ang dagat. Mawawala ang buhay namin. Nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Hindi ito ang imahe ng Pilipinas na narinig ko. Kinagabihan, dinala ako ni Kuya Jom sa isang community restaurant para kumain ng seafood. Malalaking inihaw na pusit, hipon sa kalamansi at mantika, at kinilaw na may tamis, anghang at asim na talagang umubos ako ng isang plato nang hindi ko namamalayan. Nagtanong ako sa presyo
At nagulat ako sa sobrang mura, mas mura pa kaysa sa Vietnam. Nang gabing iyon, natulog ako sa isang maliit na cottage na yari sa kawayan. Ang tunog ng alon na humahampas sa dalampasigan ay maririnig buong gabi. Nakatulog ako ng mahimbing na hindi ko pa naranasan dati. Kinabukasan, lumipat ako sa Maynila para kunan ang old urban community at ang buhay sa tabi ng ilog. Inaasahan ko na makakakita lang ako ng dumi at gulo, ngunit ang nakita ko ay isang lumang community sa gilid ng Pasig River, malapit sa Quiapo, na binuhay muli. Ang mga tao ay nagtatanim ng gulay at may mga bangka na nagtitinda ng paninda. Lahat ay ngumingiti at bumabati. Nakapanayam ko si Lola Remedios, isang 70 taong gulang na babae. Ikinuwento niya na ang kanilang community ay halos paalisin para gumawa ng kondo, ngunit nagkaisa sila para lumaban hanggang sa Manalo. Pinayagan silang upahan ang lupa sa murang halaga at tulungan silang panatilihin ang kanilang kultura. Tinanong ko kung bakit hindi sila pumayag sa kondo para magkaroon ng malaking pera. Ngumiti si Lola Remedios at sumagot, "Ang pera, kuya, makakabili ng bagong bahay pero hindi makakabili ng lumang alaala." Nagsimula akong makaramdam na mali ang aking pagkaunawa. Sa pangatlong araw, pumunta ako sa Vigan, isang lumang siyudad na dating sentro ng kalakalan. Inaasahan ko na makakakita lang ako ng mga sirang labi, ngunit ang nakita ko ay mga simbahang maingat na inayos, mga lumang bahay na gawa sa bato, at mga tao na nakasuot ng tradisyonal na damit na nagtitinda. Ang tahimik na pagdarasal ay umalingaw-ngaw. Ang araw ay sumisinag sa mga cobblestone na kalsada. Nakakita ako ng isang grupo ng mga mag-aaral na nagtutulungan sa paglilinis ng basura sa paligid ng makasaysayang lugar. Tinanong ko kung bakit nila ito ginagawa. Sumagot ang isang bata, "Mahal namin ang aming bayan, kuya. Gusto namin na makita ng mga dayuhan na ang Pilipinas ay maganda at malinis." Napangiti ako nang hindi ko namamalayan. Sa pang-apat at huling araw, bumalik ako sa Maynila upang kunan ang food market at ang kultura ng pagkain. Naisip ko na dumi at napakaraming turista lang ang makikita ko, ngunit ang farmers market na pinuntahan ko ay malinis at maayos. Ang mga bangka ay nagtitinda ng sariwang ani, mga prutas na may iba't ibang kulay. Ang mabangong amoy ng mga turon Filipino, fried banana rolls, ay umabot sa aking ilong. Sinubukan ko ang halo-halo. Sa unang pagkakataon sa buhay ko ang tamis ng ube na hinaluan ng gatas at leche flan. 2 mangkok ang nakain ko nang hindi ko namamalayan. Habang nakasakay sa isang jeepney, sa gitna ng sunset na nagre-reflekta sa mga bintana, tumingin ako sa paligid. Nagngingitian ang mga tao. May mga bumati sa akin ng mabuhay ng mahina kahit hindi nila ako kilala. Naluha ako nang hindi ko namamalayan. Napakaliit ng 4 na araw sa Pilipinas, ngunit bakit pakiramdam ko ay mas matagal at mas malalim kaysa sa aking 4 na taon sa Vietnam. Naisip ko na ang Vietnam ang pinakamahusay. Ngunit ngayon alam ko na nagkamali ako. Ang Pilipinas ay hindi lang mababang bar at beach party. Mayroon itong puso, kultura, pagmamalaki sa sarili nitong pinagmulan, at ang pinakamahalaga, tunay na init. Totoo, matindi ang traffic at mainit ang panahon, ngunit ang mga tao rito ay ginawang walang halaga ang lahat ng iyon. Nang gabing iyon, bago sumakay sa eroplano pabalik, tumayo ako sa balkonahe ng hotel at tiningnan ang kumikinang na ilaw ng Maynila. Nagtaas ako ng baso ng serbesa at bumulong sa sarili ko. Salamat Pilipinas, sa pagpapaalam sa akin na ang iniisip kong pinakamahusay ay hindi pala ang tunay na pinakamahusay. Alam ko na babalik ako, at sa susunod, pupunta ako ng mas bukas ang puso. Kinabukasan, maaga akong nagising na may pakiramdam pa rin ng pagkalito. Ang sinag ng araw ay tumama sa sahig na kahoy ng hotel. Ang amoy ng Filipino coffee ay umakyat mula sa ibaba. Bumaba ako para mag-almusal. Sa buffet, may lugaw, tapsilog, at sariwang prutas. Sinubukan ko ang puto sa unang pagkakataon. Ang tamis ng bigas ay nagbigay-pugay ako sa loob-loob ko. Ngunit nagreklamo pa rin ako nang mahina na. Masyadong matamis, hindi masyadong gusto ng mga taga-Brazil na tulad ko. Naghihintay sa akin ang local team na inupahan ng documentary channel si Kuya Jun, isang lalaki na nasa early 40s, tanned ang balat, at laging nakangiti. Dinala niya ako sa van papuntang Baguio para kunan ang Elephant Conservation Project. Sa daan, matindi na naman ang traffic. Puno ng itim na usok ang kalsada mula sa mga truck. Umuubo ako ng bahagya at nagreklamo,
Bakit napakaraming maitim na usok dito? Wala bang batas na nagkokontrol? Ngumiti si Kuya Jun at sumagot, "Meron kuya, pero hindi nasusunod. Pero, sinusubukan naming ayusin." Tumango ako, ngunit sa loob-loob ko ay naiinis pa rin ako. Ito ang problema ng developing countries. Nakadating kami sa Baguio kinahapunan. Mas malamig ang hangin kaysa sa Maynila. Ang hangin ay nagdala ng amoy ng pine trees. Pumunta ako sa isang community ng Igorot sa kabundukan. Ang pinuno ng proyekto ay si Nanay Celia, isang babae na nasa early 60s, maliit ngunit matatalim ang mata. Dinala niya ako para makita ang kagubatan na iniligtas nila mula sa illegal logging at mining. Ang mga puno ay matatag na nakatayo. Ikinuwento ni Nanay Celia na ang mga puno na ito ay dating ginamit. May mga nasira, ginamot nila, at pinayagan itong tumubo ng natural. Nagtutulungan ang mga taga roon para pangalagaan ito. Wala nang nag-iisip na gamitin pa ang mga ito. Nagtataka ako, saan nanggagaling ang pondo? Sumagot siya, mula sa mga turista na pumupunta rito, sa mga donation. Ang mga kabataan ay nagbebenta rin ng woven products. Ang lahat ng pera ay ginagamit para sa pag-aalaga ng kagubatan at ng mga hayop. Nakita ko ang isang binata na nagtuturo ng tradisyonal na weaving sa mga turistang Europeo. Pumapalakpak sila ng mahina. Kinagabihan, dinala ako ni Nanay Celia para kumain kasama ng community sa isang maliit na bahay na may ilaw mula sa lampara. Puno ng lokal na pagkain ng mesa, pinikpikan, laing, inihaw na baboy. Isang maliit na batang babae na nagngangalang Nena, 10 taong gulang, ay inabutan ako ng plato ng kanin. Ngumiti siya ng mahiyain at nagsalita sa Ingles na may Filipino accent. "Subukan mo kuya, napakasarap." Sinubukan ko ang laing na may kanin, maanghang ngunit masarap. 3 plato ang nakain ko. Tumawa ng masaya ang mga bata. Nang gabing iyon, natulog ako sa isang maliit na bamboo house. Ang huni ng kuliglig ay maririnig sa paligid. Ang malamig na hangin ay pumasok sa bintana. Nakatulog ako ng mahimbing at hindi ko alam kung bakit ako nakakaramdam ng matinding kapayapaan. Kinabukasan, lumipat ako sa Mount Apo, ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas, upang kunan ang Eco Trail. Habang umaakyat sa bundok, umuuga ang van dahil sa paikot-ikot na kalsada. Medyo nahilo ako, ngunit pagdating sa tuktok, malakas ang malamig na hangin. Ang puting ulap ay lumilipad sa paligid. Ang tanawin ng berdeng kagubatan ay abot tanaw. Nakakita ako ng isang park officer na nagngangalang Kuya Ray. Dinala niya ako sa nature trail at ikinuwento na ang lugar na ito ay dating nasira dahil sa kaingin, slash and burn farming. Ngunit ang mga tao at ang park ay nagtulungan para buhayin ang kagubatan. Ngayon, isa na itong fully restored old-growth forest. Tinanong ko, madali ba silang sumunod? Ngumiti si Kuya Ray at sumagot, "Hindi, kuya. Sa simula, matindi ang away. Pero tinuruan namin silang magtanim ng kape sa ilalim ng mga puno. Mas maganda ang ani, mas malaki ang kita, at nanatili ang kagubatan." Tiningnan ko ang Mount Apo Coffee na inabot sa akin ni Kuya Ray, mabango, matapang, ngunit hindi mapait. 2 tasa ang ininom ko. Habang pababa ng bundok, nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Bakit sinusubukan ng mga Pilipino na panatilihin ang kanilang mga ari-arian kahit mahirap? Naisip ko na mabilis umunlad ang Vietnam dahil bukas sila sa pagbabago, ngunit dito, nagbabago sila nang hindi iniiwan ang kanilang mga pinagmulan. Sa pangatlong araw ng filming, bumalik ako sa Maynila para kapanayamin ang isang environmental activist na nagngangalang Professor Manuel, isang lalaki na nasa late 50s, nakasalamin at may banayad ng ngiti. Nag-usap kami sa isang riverside cafe sa tabi ng Ilog Pasig. Ang sinag ng araw kinahapunan ay nagre-reflekta sa tubig. Ang tunog ng motorized bangka ay maririnig. Ikinuwento ni Professor Manuel na ang Pilipinas ay dating tiningnan bilang isang developing country na may masamang environment, ngunit sa loob ng 20 taon, maraming community ang tumayo para pangalagaan ang kanilang sarili nang hindi umaasa sa gobyerno lang. Direkta kong tinanong, ngunit ang problema sa traffic, polusyon at baha ay marami pa rin, hindi ba? Ngumiti ang professor at sumagot, "Meron, kuya, pero sinusubukan naming ayusin, paisa-isa. Tulad ng train projects na pinalalawak, kampanya laban sa plastic bags, community-based waste management. Hindi ito perpekto, pero umaabante kami." Tumahimik ako ng sandali at nagtanong, bakit laging nakangiti ang mga Pilipino? Kahit maraming problema.
Tumawa ng mahina ang propesor at sumagot, "Dahil alam namin na hindi sigurado ang buhay. Mas mabuti nang ngumiti kaysa magreklamo. Walang magbabago kung magreklamo lang." Napangiti ako nang hindi ko namamalayan. Nang gabing iyon, inedit ko ang kalahati ng kuha ko. Ang nakita ko sa kamera ay nagpagulat sa akin. Ang berdeng mangrove forest, ang malayang kagubatan, ang matatag na community, ang magandang tanawin ng bundok. Lahat ay maganda at puno ng buhay. Nagsimula akong magduda sa sarili ko. Baka mali ang pagkaunawa ko sa simula. Ngunit mayroon pa akong isang araw bago umalis. May oras pa akong mag-isip. Ayaw kong maniwala sa nakita ng aking mga mata. Unti-unting yumanig ang aking matandang paniniwala. Ang ikalawang bahagi. El Nido. Ang pang-apat at huling araw ng filming sa Pilipinas. Nagising ako na may mabigat na pakiramdam sa dibdib. Ang sinag ng araw ay tumama sa kwarto ng hotel sa Maynila. Ang tunog ng sasakyan ay malakas mula sa kalsada sa ibaba. Ang amoy ng exhaust ay humalo sa amoy ng almusal mula sa street food vendor. Bumaba ako para kumain, ngunit kaunti lang ang nakain ko. Nawala ang gana ko. Naghihintay sa akin si Kuya Jun. Ngumiti siya at nagtanong, "Saan tayo, Kuya Pedro?" Sumagot ako ng mahina, "Sa El Nido, Palawan. Ayon sa orihinal na plano, kunan ang mga beach at ang ecotourism. Sa daan papunta sa airport, mas matindi ang traffic kaysa sa ibang araw." Tiningnan ko ang relo ko at nagreklamo. "Bakit ganito ang traffic ngayon? Malilate ako sa flight ko." Ngumiti si Kuya Jun at sumagot, "May malaking cargo truck kasi ngayon, Kuya. Minsan, ganyan talaga, pero magiging maayos din yan." Bumuntong hininga ako. Naisip ko, ito ang problema ng lugar na ito. Walang sistema ng management. Pagdating sa airport, nag-check-in ako at sumakay sa eroplano patungong El Nido. Ang flight ay na-delay ng kalahating oras dahil nagkaroon ng maliit na problema ang eroplano bago nito. Lalo akong naasar. Lumapag ang eroplano sa El Nido kinahapunan. Mas mainit at mas humid kaysa sa Maynila. Malakas ang simoy ng hangin mula sa dagat, ngunit nakakaramdam pa rin ako ng lagkit. Sinalubong ako ng local team na nagngangalang Mayumi, isang babae na nasa late 20s, masigla ang ngiti. Dinala niya ako sa Korong-Korong Beach muna para kunan ang pangkalahatang tanawin. Ang Korong-Korong ay puno ng turista. Ang puting buhangin ay may kalat na mga plastik na basura sa gilid ng tubig. Malakas ang musika mula sa mga beach bar. Ang amoy ng serbesa at fried food ay umabot sa aking ilong. Nakita ko ang mga turistang Europeo na lasing at sumisigaw. Nagreklamo ako, ito ba ang ecotourism na kailangan kong kunan? Napakagulo at napakarumi. Mahinang ngumiti si Mayumi at sumagot, "Sikat kasi ang beach na ito, Kuya. Marami talagang turista, pero mayroon kaming ibang beach na mas tahimik. Ihahatid kita sa Sea Turtle Conservation Project." Tumango ako, ngunit hindi pa rin ako naniniwala. Nagmaneho kami papuntang Nakpan Beach, isang mas tahimik na beach. Maputi ang buhangin, malinaw ang tubig, ngunit nakita ko ang mga speedboat na tumatakbo ng mabilis. Ang tunog ng engine ay napakalakas, kaya lumipad ang mga ibon sa dagat. Dinala ako ni Mayumi sa isang Sea Turtle Conservation Center. Ang officer ay si Kuya Benji, isang lalaki na nasa early 40s, maitim ang balat mula sa araw. Dinala niya ako para makita ang hatchling pool ng mga baby turtles. Ang maliliit na pagong ay lumalangoy sa malinaw na tubig. Ang tunog ng alon ay mahina. Ikinuwento ni Kuya Benji na dito, tinutulungan nila ang mga pagong na nasugatan mula sa sea trash at propellers ng bangka. Ang mga tao at ang mga volunteer ay nagtutulungan para mangolekta ng basura sa beach bawat linggo. Tinanong ko, bakit napakarami pa ring basura? Bumuntong hininga si Kuya Benji at sumagot, "May mga turista pa rin na hindi nakakaalam, Kuya, pero nagkakampanya kami para bawasan ang plastic at gumamit ng paper straws." Tiningnan ko ang mga pagong na dahan-dahang lumalangoy at nakaramdam ako ng kakaiba, ngunit nagreklamo pa rin ako sa loob-loob ko, huli na ba ang lahat? Nang gabing iyon, dinala ako ni Mayumi para kumain ng seafood sa isang restaurant sa tabi ng dagat. Mabangong inihaw na pusit, hipon sa sarsa ng kalamansi at sili. Ngunit habang kumakain, umulan ng malakas. Baha ang kalsada sa harap ng beach. Napakahaba ng traffic. Nabasa ako ng bahagya habang tumatakbo pabalik sa sasakyan. Ang pagkainis ko ay umabot sa sukdulan. Naisip ko, ito na ang katapusan ng trip na ito. Lahat ay masama. Nang gabing iyon, natulog ako sa isang hotel sa tabi ng dagat.
Ang tunog ng ulan na tumatama sa bubong ay walang tigil. In-edit ko ang mga kuha ko sa loob ng 4 na araw. Ang nakita ko sa screen ay magagandang tanawin, mangrove forest, kagubatan, community, bundok, beach, ngunit pakiramdam ko ay hindi totoo. Sobrang ganda para maging totoo. Tumawag ako sa asawa ko sa Brazil at nagkuwento ako sa kanya na inis ako. Ang traffic dito, ang polusyon, ang gulo ng turismo. Miss na miss ko ang Vietnam. Tumawa ang asawa ko at nagtanong, ang mga kuha mo? Maganda ba? Tumahimik ako ng sandali at sumagot, maganda pero hindi ko alam, may kulang. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang pagkalito ay nasa dibdib ko. Nagsimula akong magduda. Totoo ba ang magagandang bagay na nakita ko? O makatarungan ba ang mga reklamo ko? Ang panahon ng pagbabago, ang korales, at ang puso. Sa umaga ng ika-5 araw, araw ng pag-uwi, nagising ako na may masamang balita. Tumawag ang team at sinabing, ang flight ko pabalik sa Brazil ay cancel dahil sa bagyo sa Europa. Kailangan nilang magpalit ng ruta at ang flight mula El Nido patungong Maynila ay delayed dahil sa malakas na ulan. Kailangan kong manatili ng 2 gabi sa El Nido nang hindi sinasadya. Halos gusto kong sumigaw. Ano ang kalokohang nangyayari? Mas matagal akong natigil sa Pilipinas kaysa sa inaasahan. At ang mangyayari sa loob ng 2 araw na ito ay babaligtarin ang lahat ng aking pinaniniwalaan. Ang 2 araw na pananatili sa El Nido ay nagsimula sa ulan na walang tigil. Nagising ako sa kwarto ng hotel. Ang ulan ay tumatama sa bintana. Malakas ang hangin mula sa dagat kaya yumuyo ko ang mga puno ng niyog. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang tubig dagat ay kulay abo at mataas ang alon. Bumuntong hininga ako. Kailangan kong mag-film pa, ngunit ano ang magagawa ko sa ganitong ulan? Tumawag si Mayumi at sinabi na ang Sea Turtle Release Project ay kailangang i-postpone dahil magulo ang dagat. Lalo akong nainis, ngunit nag-alok siya. Ihahatid kita sa Coral Reef Restoration Project na lang. Malapit lang, hindi ka masyadong mababasa. Pumayag ako dahil wala akong pagpipilian. Sumakay kami sa sasakyan at nagmaneho papunta sa isang kalapit na cove na tinatawag na Barangay Maligaya. Umaambon pa rin. Madulas ang kalsada, mahigpit kong hinawakan ang steering wheel dahil bahagyang dumulas ang sasakyan. Ngumiti si Mayumi at sinabi, madalas umuulan ng ganito tuwing monsoon, kuya, pero titigil din. Pagdating sa Coral Restoration Center, ito ay isang bahay na yari sa kahoy na may metal roof. Ang tunog ng ulan na tumatama sa bubong ay malakas. Nakilala ko ang officer na nagngangalang Kuya Rolly, isang lalaki na nasa late 30s, maitim ang balat at malawak ang ngiti kahit umuulan. Dinala niya ako para makita ang metal structure na ginagamit nila para sa artificial coral propagation sa ilalim ng tubig. Ikinuwento niya na maraming coral ang namatay dahil sa dynamite fishing at basura sa dagat. Ngunit ang mga tao at ang mga volunteer ay nagtutulungan para magtanim ng bagong coral gamit ang simpleng teknolohiya, ngunit epektibo. Tinanong ko, tumutulong ba ang mga turista? Ngumiti si Kuya Rolly at sumagot, opo, kuya, may mga dumarating para mag-dive at magtanim ng coral. Ang pera mula sa tour ay ginagamit din para pangalagaan ng dagat. Tiningnan ko ang mga larawan ng makukulay na coral na namatay, ngunit ngayon ay nabuhay muli. Nagsimula akong makaramdam ng kakaiba, ngunit malakas pa rin ang ulan. Nagreklamo ako sa loob-loob ko. Kung hindi titigil ang ulan, ano ang kukunin ko? Kinahapunan biglang tumigil ang ulan. Lumabas ang araw. Sumikat ang araw kaya kumikinang ang dagat. Agad akong dinala ni Mayumi para mag-dive para makita ang restored coral reef. Nagsuot ako ng mask at lumubog sa dagat. Ang tubig ay maligamgam at malinaw. Nakita ko ang pink, green, at orange na coral na tumutubo sa metal structure. Ang makukulay na isda ay lumalangoy sa paligid. Ang tunog ng bubbles mula sa oxygen tank ay maririnig. Lumutang ako ng tahimik, tinitingnan ang coral na dating patay ngunit ngayon ay puno ng buhay. Naluha ako sa ilalim ng mask ko nang hindi ko namamalayan. Umakyat ako mula sa tubig, tinanggal ang mask ko at tinanong si Kuya Rolly, bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Ngumiti siya at sumagot, ang dagat ang bahay namin, kuya. Kung mamamatay ang dagat, mamamatay din kami. Tumahimik ako ng sandali. Nang gabing iyon, bumalik kami sa isang mas tahimik na beach na tinatawag na Duli Beach. Maputi ang buhangin, malinaw ang tubig, walang lasing na turista.
Naglakad ako ng walang sapatos. Malambot at malamig ang buhangin. Ang tunog ng alon ay mahina. Bumili si Mayumi ng buko juice para sa akin. Matamis, malamig at nakakawala ng uhaw. Uminom ako at tiningnan ang sunset na nagre-reflekta sa dagat. Nagsimula akong maramdaman na ang pagkainis ko ay dahan-dahang nawawala. Nang gabing iyon, naglakad ako ng mag-isa sa tabi ng dagat. Ang hangin ay malamig. Ang amoy ng salt water ay hinaluan ng amoy ng wildflowers. Nakita ko ang isang grupo ng mga tao na nangongolekta ng basura sa beach gamit ang flashlight kahit madilim na. Lumapit ako at tinanong. Sinabi nila, inuubos namin ang lahat kuya para maging malinis ang dagat, makakapaglaro ang mga anak namin. Kinuha ko ang isang trash bag at tumulong ako sa pangongolekta nang hindi ko namamalayan. Kinabukasan, umulan na naman ng malakas, ngunit hindi na ako naiinis. Dinala ako ni Mayumi para makita ang community project sa isang fishing village. Ikinuwento ng mga tao na ang lugar na ito ay halos paalisin para gumawa ng resort, ngunit nagkaisa sila para lumaban hanggang sa manalo. Pinayagan sila ng gobyerno na manatili at tumulong sa pangangalaga ng dagat. Nakita ko ang mga bata na nag-aaral ng free diving. Ang tawa nila ay malakas. Ang amoy ng inihaw na isda ay mabango mula sa bahay na gawa sa kawayan. Kumain ako kasama ng mga tao, sinigang na isda na may tamis, asim at anghang. 2 plato ang nakain ko. Kinahapunan, nakapanayam ko ang pinuno ng community, si Lolo Ernesto, isang lalaki na nasa early 60s, maitim ang balat at may matatalim na mata. Ikinuwento ni Lolo Ernesto, kami ay nakatira sa dagat simula pa noong aming mga ninuno. Kung masira ang dagat, masisira din kami. Pero hindi kami papayag. Tinanong ko, ang problema sa sobrang daming turista, ang basura, hindi ba kayo napapagod? Ngumiti ang lolo at sumagot, napapagod kuya, pero nagtutulungan kami. Marami ring mabubuting panauhin na dumarating. Nakikita nila kami at nakikita namin sila. Tumahimik ako ng matagal. Nang gabing iyon, bumalik ako sa hotel at tiningnan ang mga kuha ko sa loob ng 2 araw. Ang restored coral, ang matatag na community, ang mga bata na nakangiti, ang magandang dagat. Nagsimula akong umiyak nang hindi ko namamalayan. Naisip ko na ang Pilipinas ay puno lang ng problema traffic, polusyon, magulong turismo, ngunit ang 2 araw na hindi sinasadyang pananatili ay nagpakita sa akin na ang mga problemang iyon ay totoo, ngunit ang mga tao rito ay hindi sumusuko. Tumayo sila. Nagtulungan para ayusin ito, kahit mabagal, ngunit laging umaabante. Tumawag ako sa asawa ko, nanginginig ang boses ko. Hindi ito ang inakala ko, nagkamali ako. Nagtanong ang asawa ko, ano ang pakiramdam mo ngayon? Sumagot ako, pakiramdam ko ay nagising ako mula sa isang masamang panaginip. Nang gabing iyon, nakatulog ako ng mahimbing. Ang tunog ng alon ay parang lullaby. Ang pagtatapos at ang simula. Sa huling umaga, ang return flight ko ay nakumpirma na. Nagpaalam ako kina Mayumi at Kuya Rolly. Inabutan nila ako ng souvenir, isang larawan ng coral na kinunan ko at isang kuwintas na yari sa seashells. Niyakap ko silang dalawa nang hindi ko namamalayan. Sa daan papunta sa airport, tumigil ang ulan. Lumabas ang araw. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang mga bundok ay berde, asul ang dagat, at ang maliliit na community ay matatag. Ngumiti ako nang hindi ko namamalayan. Ang 2 araw na hindi sinasadyang pananatili ay naging pinakamalaking regalo. Alam ko na babalik ako, at sa susunod, pupunta ako ng mas bukas ang puso. Ngunit bago umalis, mayroon pang isang bagay na naghihintay sa akin sa Maynila, ang bagay na magpapatunay sa lahat. Lumapag ang eroplano mula El Nido sa Naya kinagabihan. Umulan na naman ng malakas, baha sa paligid ng airport. Napakahaba ng traffic. Tumayo ako at naghihintay ng taxi, nabasa ng bahagya. Ang pagkainis na nawala ay nagsimulang bumalik. Naisip ko, ito ang Pilipinas. Traffic, ulan, baha, lahat ay mabagal. Ngunit pagkatapos, may isang airport staff, isang binata, ang lumapit sa akin, may hawak na malaking payong. Ngumiti siya at nagsalita sa Ingles na may Filipino accent, malakas po ang ulan sir. Maari po kitang ihatid sa special taxi, hindi na kailangang pumila. Dinala niya ako sa gitna ng maraming tao. Protektado ako ng payong. Pagdating sa VIP taxi line, naghihintay na ang driver. Sumakay ako nang nagtataka. Ngumiti ang driver at nagtanong, saan po ang hotel ninyo, sir? Sinabi ko ang detalye.
Tumango siya at nagmaneho ng mabilis kahit madulas ang kalsada. Sa daan, tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang mga Pilipino na naghihintay ng bus, nababasa ng ulan, ngunit marami ang nagngingitian, nagbabahagi ng payong. Nagsimula akong makaramdam ng kakaiba na naman. Pagdating sa hotel sa Maynila hating gabi na, pagod ako, ngunit agad kong binuksan ang laptop para i-edit ang documentary. Ang mga kuha mula sa El Nido ang coral, ang fishing village, ang magandang beach ay hinaluan ng mga kuha ng traffic, ulan at basura. Inedit ko ito hanggang 3 a.m. Tumigil ako at tiningnan ang screen. Ang lumabas na documentary ay hindi tungkol sa masamang Pilipinas. Ito ay tungkol sa mga taong hindi sumusuko sa problema. Tinanggal ko ang maraming negative scenes at naglagay ng bagong narration na nagbibigay diin sa pagsisikap ng mga Pilipino. Kinaumagahan, may huling panayam ako sa isang environmentalist na nagngangalang Professor Reyes sa isang sikat na universidad sa Maynila. Nag-usap kami sa isang maliit na conference room. Ang sinag ng araw ay tumama sa bintana. Ang mabangong amoy ng Filipino coffee ay umakyat mula sa tasa. Ikinuwento ni Professor Reyes, "Totoo, Kuya Pedro, na maraming problema ang Pilipinas, traffic, polusyon, baha, ngunit ang nagpapaabante sa amin ay ang community. Nagtutulungan kami para ayusin ang problema mula sa ibaba, hindi lang umaasa sa gobyerno." Direkta kong tinanong, "Bakit hindi kayo umunlad ng mabilis tulad ng Vietnam?" Ngumiti ang profesor at sumagot, "Mabilis umunlad ang Vietnam, pero kami, umuunlad kami, nang pinapanatili ang aming pinagmulan. Maaaring mabagal, pero mas sustainable." Tumahimik ako ng sandali. Nagtanong ang profesor, "Anong bansa ang iniisip mo na perpekto?" Sumagot ako ng hindi nag-iisip, "Ang bansang walang problema." Tumawa ng mahina ang profesor at sinabing, "Walang bansang walang problema, kuya. Ang pinagkaiba ay kung paano ito hinaharap ng mga tao." Nagsimula akong maramdaman na ang salitang ito ay tumama sa aking puso. Kinahapunan, naglakad ako ng mag-isa sa Rizal Park, isang malaking public park sa Maynila. Mainit ang panahon, ngunit may mahinang simoy ng hangin. Ang amoy ng basang damo mula sa ulan ay umakyat. Nakita ko ang mga Pilipino na nag-jogging, nagbibisikleta, naglalakad kasama ng pamilya. Ang mga bata ay nagpapalipad ng kite. Ang tawa nila ay malakas. Nakita ko ang isang grupo ng mga volunteer na nangongolekta ng basura sa parke kahit mainit. Umupo ako sa isang upuan na gawa sa kahoy. Tinitingnan ang mga tao sa paligid at naluha ako nang hindi ko namamalayan. Naisip ko na ang Vietnam ang pinakamahusay dahil mura, masarap ang pagkain at magiliw ang mga tao. Ngunit dito, kahit may traffic, polusyon at baha, ang mga Pilipino ay nakangiti, tumatawa, nagtutulungan para ayusin ang problema nang hindi nagrereklamo. Hindi sila perpekto, ngunit mayroon silang matatag na puso. Nang gabing iyon, tumawag ako sa aking boss sa Brazil at nagkuwento na malaki ang pinagbago ng documentary. Nagtanong ang boss ko, "Paano nagbago?" Sumagot ako, "Mula sa kuwento ng problema, naging kuwento ng pag-asa." Tumawa ang boss ko at sinabing, "Magaling. Kailangan ng mundo ng ganitong kuwento." Nang gabing iyon, bago sumakay sa eroplano pabalik, naglakad ako sa night market malapit sa hotel. Ang mabangong amoy ng fried food ay malakas. Ang ingay ng pag-uusap ay maririnig. Kumain ako ng pansit canton, pinakbet at leche flan. Ang lasa ay matamis, maalat at masarap. Ngumiti ako sa vendor na nagtitinda. Ngumiti siya at yumukod ng mahina. Naramdaman ko ang init sa loob-loob ko na hindi ko pa naramdaman dati. Ang paglalakbay na ito, na nagsimula sa pagkainis, ay naging paglalakbay na nagpabago sa aking buhay. Sumakay ako sa eroplano pabalik sa Brazil na mas magaan ang puso. Habang lumilipad, tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang ilaw ng Maynila ay unti-unting lumiliit. Bumulong ako sa sarili ko, "Salamat Pilipinas," sa pagpapaalam sa akin na ang pagiging perpekto ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang pagkakaroon ng pusong hindi sumusuko. Alam ko na babalik ako, at sa susunod, pupunta ako ng mas bukas ang puso. Ngunit bago umalis, mayroon pang isang bagay na kailangan kong gawin, ang bagay na magpapakumpleto sa lahat. Umalis ang eroplano mula sa Naiya kinaumagahan. Tiningnan ko ang ibaba. Ang ilaw ng Maynila ay kumikinang pa rin, kahit sumisikat na ang araw. Ang amoy ng kape ay mahina mula sa tasa. Konti lang ang nakain ko. Ang isip ko ay umiikot pa rin sa mga nangyari sa loob ng isang linggo. Habang mahaba ang flight pabalik sa Brazil,
Binuksan ko ang laptop para tingnan ang documentary na finished na. Ang pamagat na inilagay ko ay, Ang Dagat na Nabuhay Muli. Ang mga larawan ng makulay na coral, ang malayang kagubatan, ang community na nagtutulungan, ang mga tao na nakangiti. Ngumiti ako nang hindi ko namamalayan. Ngunit biglang may anunsyo mula sa captain na kailangan naming magpalit ng ruta dahil sa malaking bagyo sa Atlantic Ocean. Kailangan naming lumapag ng emergency sa isang airport sa Europa para maghintay na lumipas ang bagyo. Nagulat ako. Ano na naman ang kalokohang ito? Bakit laging may hindi inaasahang nangyayari sa paglalakbay na ito? Lumapag ang eroplano sa airport sa Lisbon, Portugal, kinahapunan, local time. Malakas ang ulan at malakas ang hangin. Lahat sa eroplano ay mukhang naiinis. Kailangan ko na namang magpalipas ng gabi doon nang hindi sinasadya. Nang gabing iyon, sa isang maliit na hotel sa tabi ng Ilog Tejo, binuksan ko ang bintana at tiningnan ang umuulan. Ang ilaw ng syudad ay nagre-reflekta sa tubig. Ang amoy ng ulan ay hinaluan ng amoy ng dagat. Umupo ako at sumulat ng email sa aking boss. Ipinadala ang final version ng documentary. Mabilis na sumagot ang boss ko, Pedro, ito ay isang obra maestra. Kailangan makita ito ng mundo. Ngumiti ako, ngunit may pakiramdam pa rin ng kawalan. Kinabukasan, hindi pa rin tumigil ang bagyo. Na-delay na naman ang flight. Naglakad ako ng mag-isa sa Lisbon. Ang mga cobblestone streets ay basa sa ulan. Ang tunog ng tram ay maririnig. Ang mabangong amoy ng pastel de nata ay umakyat mula sa isang tindahan. Nakita ko ang mga taga-Portugal na naghihintay ng bus, nababasa ng ulan, ngunit walang ngumingiti. Walang nagbabahagi ng payong. Ikinumpara ko ito sa Pilipinas nang hindi ko namamalayan. Doon, kahit malakas ang ulan, ang mga tao ay ngumingiti, bumabati, nagtutulungan. Nagsimula na akong maintindihan. Ang nakita ko sa Pilipinas ay hindi lang magagandang larawan. Ito ay ang puso ng mga tao. Nang gabing iyon, tumawag ako sa asawa ko at ikinuwento ang lahat. Ang boses ko ay nagbago. Nagtanong ang asawa ko, ano ang iniisip mo ngayon tungkol sa Pilipinas? Sumagot ako, mas mahal ko ito kaysa sa sarili kong bayan. Tumawa ang asawa ko at sinabing, sa susunod na taon, isama mo ako. Malawak akong ngumiti. Sa huling araw, tumigil ang bagyo. Pinayagan na ang return flight. Habang lumilipad pabalik, sumulat ako ng isang personal na article sa aking notebook. Ikinuwento ang paglalakbay na ito, mula sa pagkainis hanggang sa pag-ibig. Isinulat ko, minsan, mali ang aking pagkaunawa sa simula. Ang isang magandang bansa ay hindi ang bansang walang problema, kundi ang bansang ang mga tao ay hindi pumapayag na manalo ang problema. Pagdating sa Rio de Janeiro kinaumagahan, niyakap ko ng mahigpit ang asawa ko at ikinuwento ang lahat. Pagkalipas ng isang buwan, ipinalabas ang documentary sa documentary channel sa mundo. Nakatanggap ito ng maraming papuri. Sinabi ng mga manonood na nagpakita ito ng bagong pananaw sa Pilipinas, hindi lang bilang isang lugar ng turismo, kundi bilang isang lugar ng katatagan ng mga tao. Naanyayahan akong magsalita sa isang environmental seminar sa Brazil. Ikinuwento ko ang tungkol sa coral na nabuhay muli, ang malayang kagubatan, ang mga community na nagtulungan. Malakas ang palakpakan ng mga tagapakinig. Matapos ang event, may isang binata ang lumapit sa akin at nagtanong, gusto kong magtrabaho sa conservation sa Pilipinas. Paano ako magsisimula? Ngumiti ako at sumagot, magsimula ka sa pagbubukas ng iyong puso at maranasan mo mismo. Ang puso ng bahay. Pagkalipas ng 6 na buwan, bumalik ako sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, kasama ko ang asawa ko. Pumunta kami sa El Nido, tumulong kami sa pagtatanim ng coral kasama sina Kuya Rolly at Mayumi. Habang nagdadive, nakita ko ang coral na kinunan ko noon. Mas malaki na ito ngayon. Lumalangoy sa paligid ang mga isda. Umakyat ako mula sa tubig, malawak ang ngiti, at niyakap ang asawa ko. Hindi lang ako binago ng Pilipinas ng pansamantala. Binago ako nito habang buhay. Natutunan ko na ang tunay na kagandahan ay wala sa kawalan ng problema, kundi sa pagharap sa problema ng may mainit na puso at hindi sumusuko, at iyan ang dapat na mayroon ng bawat tao, nasaan man sila sa mundo. Nagtaas ako ng baso ng buko juice. Sa Pilipinas at sa aking puso, napuno na ngayon ng pag-asa. Mabilis na lumipas ang 1 taon. Bumalik ako sa editing room sa Rio de Janeiro.
Ang sikat ng araw ay tumama sa malaking bintana. Ang amoy ng matapang na kape ay umakyat mula sa tasa. Ngunit ang isip ko ay umiikot pa rin sa mga larawan ng Pilipinas. Ang documentary na Ang Dagat na Nabuhay Muli ay nanalo ng Best Documentary Award mula sa isang International Environmental Film Festival. Pinuri ng mga tao na nagpakita ito ng tunay na Pilipinas, hindi lang magagandang beach, kundi ang pagsisikap ng mga ordinaryong tao. Naanyayahan akong magsalita sa maraming event. Bawat kwento ko tungkol sa coral, kagubatan, at community ay laging may isang pangungusap. Minsan, mali ang aking pagkaunawa sa simula. Tumawa ang mga tagapakinig at nagtanong, "Ano ang iniisip mo ngayon tungkol sa Pilipinas?" Laging kong sinasagot, "Mas mahal ko ito kaysa sa sarili kong bayan." Nagbuntis ang asawa ko sa aming unang anak at binigyan namin siya ng nickname na Pinas upang alalahanin ang malaking pagbabago. Ngunit isang araw, nakatanggap ako ng email mula sa documentary channel. Maikli ang mensahe, ngunit mabilis ang tibok ng puso ko. "Pedro, mayroon kaming bagong proyekto. Gusto naming bumalik ka sa Pilipinas." Sa pagkakataong ito, gumawa ng isang espesyal na follow-up episode, 1 taon matapos ang documentary. Tingnan kung paano nagbago ang mga community na kinunan mo. Agad akong sumagot nang hindi nag-iisip. Pupunta ako. Bumalik ako sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, mag-isa. Kailangang magpahinga ng asawa ko. Lumapag ang eroplano sa Naiya kinaumagahan. Ang pamilyar na amoy ng mainit at humid na hangin ay humampas sa aking mukha. Ngumiti ako nang hindi ko namamalayan. Dumiretso ako sa El Nido muna. Sinalubong ako ni Kuya Rolly at Mayumi sa airport. Malawak ang ngiti tulad ng dati. Nagmaneho kami papuntang Barangay Maligaya. Ang Coral Restoration Center na kinunan ko ay mas malaki na ngayon. Ang coral ay mas malaki na kaysa dati. Puno ng makulay na kulay ang metal structure. Maraming isda ang lumalangoy sa paligid. Ikinuwento ni Kuya Rolly na matapos ipalabas ang documentary, maraming turista ang tumulong sa pagtatanim ng coral. Tumataas ang donation. Napalawak namin ang lugar ng 3 beses. Muli akong sumisid. Malinaw ang tubig. Ang coral na dating maliit ay malaki na ngayon. Hinaplos ko ito ng mahina. Naramdaman ko ang init sa loob-loob ko. Umakyat ako mula sa tubig. Nakita ko ang isang grupo ng mga turistang taga-Brazil na nagtatanim ng bagong coral. Sinabi nila na napanood nila ang documentary ko at gusto nilang tumulong. Malawak ang ngiti ko. Mula doon, pumunta ako sa Baguio. Nakita ko si Nanay Celia. Ang kagubatan ay malaki na ngayon. Mayroon na silang maliit na clinic para sa mga hayop. Inabutan ako ni Nanay Celia ng isang woven product. "Mabili ito, kuya. Maraming turista ang bumibili." Nakita ko ang mga mag-aaral na Pilipino na nag-aaral ng weaving. Ngumiti sila at bumati sa akin. Muli akong pumunta sa Coron. Sinalubong ako ni Kuya Jom, tulad ng dati. Ang mangrove forest ay mas siksik na ngayon. Nagtatanim ang mga tao bawat taon. Ikinuwento ni Kuya Jom na matapos ipalabas ang documentary, nakakuha ng funding ang community mula sa ibang bansa. Nagtayo kami ng learning center para sa mga bata. Naglakad ako sa kagubatan. Malakas ang huni ng ibon. Malamig ang simoy ng hangin. Amoy ng wildflowers. Nakita ko ang mga bata na nag-aaral ng pagtatanim ng mangrove. Tumawa sila ng masaya. Naluha ako na naman. Sa huling araw, pumunta ako sa Maynila. Nakita ko si Professor Reyes. Nag-usap kami sa dating lugar, sa tabi ng Ilog Pasig. Ngumiti ang profesor at nagtanong, "Bumalik ka na naman?" Sumagot ako, "Madalas akong bumabalik. Parang pangalawang bahay ko na." Tumawa ang profesor. Ikinuwento niya na matapos ipalabas ang documentary, maraming community ang nakakuha ng atensyon. Ang gobyerno ay nagsimulang tumulong ng mas marami. Tinanong ko, ang problema sa traffic, baha, polusyon? Ngumiti ang profesor at sumagot, "Meron pa rin, kuya, pero mas nagtutulungan na kami para ayusin. Mas marami ang aware." Tumango ako. Nang gabing iyon bago umalis, umupo ako ng mag-isa sa balkonahe ng hotel. Tiningnan ko ang kumikinang na ilaw ng Maynila. Nagtaas ako ng baso ng buko juice. Bumulong ako ng mahina. Salamat sa pagpapaalam sa akin na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa isang puso at kumakalat. Alam ko na ang bagong documentary series na ito ay hindi lang tungkol sa Pilipinas, kundi tungkol sa kakayahan ng bawat tao na baguhin ang mundo kung bukas ang ating puso at hindi tayo susuko. At ako ay isa sa mga nabago habang buhay. Ang puso ay dito,
Pagkalipas ng 2 taon, tumayo ako sa Naiya, Maynila na naman. Sa pagkakataong ito, hindi para mag-film ng documentary, kundi para salubungin ang aking maliit na anak na lalaki, 4 na buwan pa lang, na pinangalan ng Mahal sa Tagalog ayon sa napagkasunduan namin ng asawa ko. Ang sinag ng araw kinahapunan ay tumama sa salamin ng passenger building. Ang mabangong amoy ng Filipino food ay umakyat mula sa kalapit na tindahan. Malawak ang ngiti ko. Lumabas ang asawa ko mula sa passenger gate, may bitbit na maliit na maleta. Si Mahal ay natutulog sa stroller. Ngumiti siya sa akin at sinabing, mahimbing ang tulog niya sa buong biyahe. Yumukod ako para tingnan ang mukha ni Mahal. Maliit, bilog na mata, medyo maitim ang balat, pinaghalong Brazilian at Filipino. Binuhat ko siya ng mahina. Naramdaman ko ang init sa dibdib ko. Sumakay kami sa sasakyan papuntang hotel sa Maynila. Traffic, tulad ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nagreklamo. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang mga Pilipino na nagngingitian, nagbibigayan ng daan, kahit siksikan ang sasakyan. Nagtanong ang asawa ko, traffic pa rin ba? Ngumiti ako at sumagot. Pero ang mga tao rito ay ginawang walang halaga ang lahat. Kinabukasan, dinala ko ang asawa ko at ang anak ko sa El Nido. Sinalubong kami ni na Kuya Rolly at Mayumi. Malawak ang ngiti nila. Tiningnan nila si Mahal. Sabi ni Mayumi, ang cute niya, parang ikaw kuya. Nagmaneho kami sa Barangay Maligaya. Ang koral ay mas perpekto na kaysa dati. Malaki ang lugar. Maraming turista mula sa buong mundo ang tumutulong sa pagtatanim. Sumisid ang asawa ko sa unang pagkakataon. Umakyat siya na nagniningning ang mata. Napakaganda, Pedro. Salamat sa pagdadala sa amin dito. Ngumiti ako at niyakap ko siya. Mula doon, pumunta kami sa Baguio. Sinalubong kami ni Nanay Celia. Inabot niya ang woven product kay Mahal. Sabi niya, para sa apo ko, lumaki kang mabuting tao. Kumain kami kasama ng Igorot community tulad ng dati. Ang mga bata ay tumakbo para makipaglaro kay Mahal. Masaya silang tumawa. Mahinang sinabi ng asawa ko, napakainit dito. Tumango ako. Bumalik kami sa Maynila. Dinala ko ang asawa ko sa Rizal Park. Naglakad kami kinagabihan, ang hangin ay malamig. Nagtanong ang asawa ko, bakit laging nakangiti ang mga tao rito? Sumagot ako, dahil alam nila na ang buhay ay may ups and downs. Pero kung ngingiti ka, magliliwanag ang mundo. Nang huling gabi, umupo kami ng asawa ko sa balkonahe ng hotel. Tiningnan namin ang kumikinang na ilaw ng syudad. Natutulog si Mahal sa aking kandungan. Mahina kong sinabi, kung hindi dahil sa trip na iyon, wala tayo ngayon. Tumango ang asawa ko at bumulong, salamat sa pagbabago. Ngumiti ako at tiningnan ang kalangitan. Natutunan ko na ang kadakilaan ng isang bansa ay hindi sinusukat sa pagiging perpekto, kundi sa puso ng mga taong hindi sumusuko sa problema at handang magbahagi ng init sa iba. Ang pag-ibig ay dito. Pagkalipas ng 3 taon, tumayo ako sa harap ng bahay na gawa sa kahoy sa El Nido. Ang bahay na binili namin ng asawa ko noong nakaraang taon. Ang simoy ng hangin ay malamig. Ang amoy ng gumamela ay umakyat. Ang tunog ng alon ay mahina. Si Mahal, ang anak ko, 3 taong gulang, ay naglalaro sa buhangin kasama ng mga bata. Malakas ang tawa. Nakaupo ang asawa ko sa ilalim ng niyog. Ngumiti siya at kumaway sa akin. Naglakad ako sa beach. Malambot at malamig ang buhangin. Naglalakad si Kuya Rolly sa akin. Ngumiti siya at bumati. Bumalik na naman kayo, Kuya Pedro. Bumati ako at ngumiti. Dito na ako kuya. Umupo kami sa ilalim ng niyog. Ikinuwento ni Kuya Rolly na ang Coral Restoration Project ay malaki na ngayon. Nakakuha sila ng funding mula sa ibang bansa. Lumawak ang community sa maraming cove. Tiningnan ko si Mahal na tumutulong sa mga bata na mangolekta ng basura. Ginagawa niya ito nang hindi sinasabihan. Nakita niya ang mga tao na ginagawa ito, kaya ginagaya niya. Naramdaman ko ang init sa dibdib ko. Nang gabing iyon, nagdaos kami ng maliit na party sa bahay. Puno ng tao. Dumating din si Nanay Celia mula Baguio. Nagdala siya ng malaking woven product para kay Mahal. Lahat ay kumain ng inihaw na seafood, hipon, pusit at sinigang. Malakas ang tawa. Nang gabing iyon, umupo ako ng mag-isa sa tabi ng dagat. Puno ng bituin ang kalangitan. Tiningnan ko ang bahay. Ang ilaw ay mainit mula sa bintana. Ang asawa ko at si Mahal ay naghihintay. Ngumiti ako at bumalik.
Ang paglalakbay na nagsimula sa maling pagkaunawa ay naging pinakamahabang paglalakbay sa buhay ko. At magpapatuloy ako rito, kasama ng pamilya ko, kasama ng mga kaibigan kong Pilipino, at kasama ng puso ko na puno na ngayon ng pag-ibig at pagmamalaki sa bansang tinatawag na Pilipinas. Nagkataon lang ba na ang bansang inakala kong pinakamasama ay naging bansang pinakamamahal ko? Minsan, mali ang aking pagkaunawa sa simula, ngunit ngayon, naiintindihan ko na. Ang tunay na pag-asa. Pagkalipas ng 5 taon, tumayo ako sa balkonahe ng bahay na gawa sa kahoy sa El Nido. Malakas ang simoy ng hangin. Ang amoy ng kalachuchi, frangipani ay umakyat. Ang araw ay sumisinag sa dagat. Si Mahal, 6 taong gulang, ay tumutulong sa mga bata na mangolekta ng basura. Tumawa siya nang makakita ng magandang seashell. Sabi niya, "Tingnan mo, tatay. Ang ganda, di ba?" Malawak akong ngumiti. Nakaupo ang asawa ko sa ilalim ng niyog. Naghahabi ng basket kasama ni Nanay Celia. Ang bahay na ito ay naging main residence namin. Lumipat na ako ng tuluyan. Lumapit si Kuya Rolly, may dalang 2 sariwang buko juice. "Inumin mo, kuya. Mainit ngayon." Ininom ko. Ang tamis ay pareho noong unang beses kong ininom. Umupo si Kuya Rolly sa tabi ko at sinabing, "Ang Coral Project ngayon ang pinakamalaki sa Timog Silangang Asya, kuya. Dahil iyan sa dokumentary mo." Ngumiti ako at sumagot, "Hindi lang ako, kuya. Ang community ang gumawa." Nang gabing iyon, nagdaos kami ng malaking party. May isang binata na nagngangalang Jason, 11 gulang, ang lumapit sa akin. Siya ang bata na tumulong sa pangongolekta ng basura noong una akong dumating. Sabi ni Jason, "Nagtapos ako ng kolehiyo, kuya. Nag-aral ako ng marine biology tulad ng payo mo. Ngayon, tumutulong ako sa community." Naluha ako at niyakap ko siya. "Napakalaki ng pagbabago mo, Jason." Ang bagong documentary series ko na pinamagatang Ang Pusong Hindi Sumusuko ay lumabas na. Nanalo ito ng major award sa mundo. Maraming tao mula sa iba't ibang bansa ang pumupunta rito. Tumayo ako sa stage sa Brazil. Ang huling salita ko ay, "Ang tunay na kadakilaan ng isang tao ay wala sa kawalan ng problema, kundi sa pagpili na harapin ang problema ng may mainit na puso at pag-asang hindi nauubos." Bumalik ako sa El Nido. Naglakad ako sa tabi ng dagat habang sumisikat ang araw. Naisip ko ang sarili ko 5 taon na ang nakalipas, isang mamamahayag na puno ng prejudice. Ngayon, ako ay isang Pilipino sa puso. Hindi perpekto ang buhay. May traffic pa rin. Umuulan pa rin ng malakas. May baha pa rin. May basura pa rin. Ngunit sa bawat problema, ngumingiti ang mga tao, nagtutulungan para ayusin at umaabante. At iyan ang dahilan kung bakit espesyal ang lugar na ito. Hindi dahil walang problema, kundi dahil may puso na sapat ang laki para yakapin ang problema at gawin itong pag-asa. Nagtaas ako ng kamay at yumukod ng mahina sa dagat. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang bawat tao ay may kapangyarihang baguhin ang mundo. Kung pipiliin nating ngumiti, pipiliin nating magtulungan, at pipiliin nating hindi sumuko. Ang Pilipinas ay hindi lang isang bansa. Ito ay isang aral sa buhay na napakahalaga na ibabahagi ko sa aking anak, sa aking mga apo, at sa buong mundo. Minsan, mali ang aking pagkaunawa sa simula. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na, gagamitin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay para sabihin sa mundo na ang tunay na milagro ay wala sa malayo, kundi nasa puso ng mga ordinaryong tao na piniling magmahal at umasa kahit sa pinakamahirap na araw.